Sinubukan ko pong magtanim ng halaman sa pamamagitan lang ng tubig na walang lupa. Good morning po mga kasenyor. Kumusta na po kayo? Ngayon pong umaga ay ipapakita ko sa inyo yung kakaibang klase ng paggagarden ko dito sa itaas ng bahay namin. At pati yung mga ibang development na ginawa ko sa silong naman doon sa basement ko. At yung pagdadagdag ko ng grow light. At saka yung pagtatransplant ko pagtatanim ko ng mga buto ng malunggay na tumubo na, yung kumbaga nagkaroon na ng ugat. So sige po mga kasenyor, at samahan na lang ninyo ako sa video kong ito. Mga kasenyor, ito na yung aking hydroponic indoor garden. Sinubukan ko pong magtanim ng halaman sa pamamagitan lang ng tubig na walang lupa. So bumili po ako nung patubuan. So ayan na po. So yan po, mga iyan ay mustasa. Tapos ito naman pong kalahati dito. Kuwan po yan naman pechay. At saka ayan, meron ilan-ilan ang nakatubo. Ngayon po, ito namang pinatutubo kong malunggay o moringa. So ayan po, at meron na rin na nakatubo na isa. Tapos ito po naman, dito ko na rin inilagay sa ibabaw naman ng ilaw para po medyo mainit. Kaya dito ko po inilagay para yung iba pang buto tumubo. So ayan po, kung ayan po mapapansin ninyo, tubo na po yung iba, kamukha po nito. At kukuha lang po ako ng stick. So ayan po, kagaya po nito, ayan. O tsaka ito, yan po mga tubo na, kailangan na lang ilipat ko sa ibang lalagyan. Ayan o. Marai-rai po ako napatubo ngayon kung mainit nga itong pinaglagyan ko ngayon. Ayan o. Ito naman po yung sampagita na pinagputulan ni Mrs. Susubukan ko pong magpaugat sa pamamagitan din ng tubig. Ito po dito. Pang-4 na araw na po ito ngayon. So i-update ko po kayo kung ano nang mangyayari dito sa pinapaugat kong sampagita. Ayan naman po yung sampagita niya, yung pinanggalingan nung pinapaugat ko. Ganyan po itong sampagita. Kailangan pagkatapos mamulaklak, kamukha nito, puputulan na ninyo para yung susunod, pag nagsupling po siya, bulaklak na. So ayan nga po mga kasenyor, at dito ako sa basement namin maglilipat ng mga pinakita ko sa inyong moringa, yung malunggay, yung tumutubo ng mga buto. So dito ko po sa silong gagawin sa basement, dahil nga andi dito yung mga binili kong paglalipatan ko, yung mga maliliit na masitera. Ito po sila yan po yung mga binili ko. Lalagyan ko pa po ito ng lupa, yung peat moss, at doon ko po tsaka ko sila isasalin. Tara po, at lalagyan ko muna ito ng lupa bago ko dalhin dito yung mga buto na nakakuha na, tubo na. Ayan, ito nga po yung aking ilalagay na lupa. Kung pa po ito, medyo tuyo pa. Kaya babasahin ko pa muna. Ayan. Babasahin ko at tsaka kukuhan dahil bubuhaghagin. Dahil nga mga kasenyor, halos kuhan ito, siksik na siksik.
So, yan nga po. Ganyan ang gagawin ko. At ito naman po yung gagamitin kong pangkahig para makuha ko. Mabuhagag ko. Ayan. Kuhan po kasi ito talagang sinisiksik nila at medyo mahal po itong ginagamit kong kuhan ito, pitmos, lupa. So ayan mga ka-senior, ito inyayos ko muna yung kwan, yung mga paglalagyan ko. Sa dito inilagay ko sila sa sahuran at pag dinidilig kasi mga ka-senior na tumutulo. Yan bali ganyan Ayan, meron pa sa pina-plastic. Tsaka ako ipapatong. Ayan. So pagka dinilig ko, safe na kahit tumulo, dito lang sa mababasa sa loob. So ayan na po mga ka-senior at nalagyan ko na lahat yung ng lupa itong kwan. Bali kwan po ito 2, 4, 6, 8, 10. Bali 12 po itong bagong lagay ko ng lupa ito. Tapos meron po naman akong sobra pang kahapon na ginawa ko ito. May 2 pa rito. Pangatlo ito. So mga ka-senior, kukunin ko lang po sa itaas yung aking mga buto. Yung na tumubo na ng malunggay. Tsaka nga pala yung kwan, yung maliit na pandilig. At pagka po malaking ginamit ko, nahuhukay yung lupa na inilagay ko sa maliit na masit na paso. Ito nga yung sinasabi ko sa inyong kwan. Ayan marami nang tumubo na kuan buto ayan pero meron pa ring ibang hindi pa tumutubo pero putok na iba ayan. At ito naman yung sinasabi ko sa inyong maliit na pandilig. Didiligan ko muna mga ka-senior yung sinaling kong lupa, nilagyan ko ng lupa na mga taniman. Isatakip ko muna. So ayan. At habang pinatitiktik ko yung tubig at basang-basa po, ayan, ito po yung ginawa ko kahapon. Ayan, bumili po ako ng isa pang grow light. Ayan, ginawa ko po ito kahapon, nilagyan ko ng instalasyon. Nilagyan ko ng kawad. Dito ko pinakuha, ayan. Tig-isa po sila, yung isa pumunta rito, ayan, at saka yung isa pumunta rito. At saka, ayun nga po yung isa ko pang biniling grow light. Ayan. Papakita ko naman po sa inyo yung nakita ko yung patubuan ko ng punla. Yung po bang umiinit yung lupa. Parang hindi naman heater na talaga, kundi bahagya lang pong umiinit yung talagang na-set ninyo yung temperature para makuha yung talagang parang yung lupa sa labas, temperature ng lupa sa labas. So ayan po bali nakapagtanim ako ng 4, ng 4, ayan ito po yung sinasabi ko sa inyong painitan, ayan ayan ganyan. Tapos ayan, dito naman po ninyo sineset yung temperature.
Oh, dalawang kuwan po yan. Yung isa ay Fahrenheit, ayan. At itong isa naman ay centigrade. Talaga pong ang pagpapatubo ng halaman dito sa amin medyo may kahirapan po, konting tiyaga. Dahil nga po sa atin yung kamukha nitong malunggay na ito kukuha lang ng sanga tapos ito ikukuha lang itutulos mo lang sa lupa tutubo na. Pero dito po iba. Ala naman kaming mapagkukunan ng mga sanga nung malunggay na yun kung hindi buto ang ino-order namin sa bilihan ng kwan sa Amazon na binibili. Kaya buto pong dumadating yun ang patutubuin at itatanim. Dahil hindi naman po namin kailangan hindi naman po tutubo yun, mamamatay din yun sa labas Dahil nga siguro pinakamatagal na naming summer dito 5 buwan. Yun na po pinakamatagal. At lalamig na sa hapon o sa gabi. Kaya mamamatay din po sila. Sa loob lang po ng bahay namin pinapatubo at doon na lang namin, hindi rin naman namin hinahangad ang maging bunga. Yung magbunga. Dahil nga dito po napakamahal po nung dahon ng malunggay dahil yung hindi ko nga po nakuha ng kanina ng video yung tinitignan ko ng mga dahon ng malunggay. Yung pong siguro mga kuha naman po yun, mga baka hindi ko matansya kung mga 10 sanga yung kuha ng dahon. Ganun po kuha po yun $6 na mahigit. Bali isang big kiss po yun. So sabi ko magpapatubo na lang ako at sa loob ng bahay at kung hindi man lumaki ng malalaki yung dahon gano'n na rin yun, lasang malunggay din yun mga kasenyor. Kaya magpapatubo na lang ako sa loob ng bahay at parang eksperimento kung gaano kalaki yung ilalaki nila sa loob ng bahay. O yan mga kasenyor, palagay ko pwede na ito na tamnan. So ito po mga kasenyor, umpisahan ko na magtanim. Ito na lang po ang gagamitin ko na pambutas. Oo, kung hindi man ito. So ito mga kasenyor, yan, ito po yung magiging ugat. Kaya ito ang itatanim ko ng paganyan, pabalik paganyan. Ito ang ilulubog ko ito po ang ilulubog. So, pinakita ko lang po sa inyo kung paano ko itatanim. So, ang gagawin ko po, bubutasan ko muna lahat ito para tuloy-tuloy na yung pagtatanim ko. Ito na po yung isang natamnan ko. Siguro po mas maganda itong lapis.
po mga kasenyor, at ako'y nakatapos ng magtanim ng makapag-transplant bale nung aking malunggay. Ang i-transplant ko po ay bali 12 o 12 po ito. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May natira pong 2 hindi ko pa natatamnan, itong 2 na ito. Tsaka ito po ibabalik ko dahil yung iba maliliit pang masyado. Bago pa lang po pumuputok yung yung buto. So ibabalik ko po ito dun sa aking patubuan. Ito po yung kauna-unahan ko na itanim ito. So ito po ilalagay ko na lang muna sa ilalim ng grow light para makita ko kung masubaybayan ko yung pagtubo nila. So ayan na po mga kasenyor, ito po yung 6 na nilagyan ko ng moringa o malunggay. Yan po, pinailalim ko na rin sa grow light. Tsaka po yung na ito, bali 10 po ito. 10. Ayan, dito ko naman inilagay sa heating pad ko dito sa patubuan ko ng punla. Titignan ko na lang pong madalas kung natutuyo sila o kung ano man ang kailangan, kung kailangan tubigan. At yung pong isa ayun. So ayan po mga kasenyor, at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa aking pagtatransplant ng aking mga malunggay. Hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayo magsama-sama mga kasenyor. O sige po, bye-bye na.